Hello mga ka-garden! Today ay isi-share ko sa inyo bakit ang bulaklak ng inyong mga halamang talong ay di po nagiging bunga. Masaya po tayo kapag nakita na natin na namumulaklak na yung ating mga halamang talong. Pero minsan nadi-disappoint po tayo dahil di ito nagiging bunga at nalalaglag lamang po sa lupa. May mga dahilan kung bakit po ito nangyayari and sa video na to ay i-discuss po natin sila. Bago po natin i-discuss yung mga reasons, magbigay lamang po tayo ng konting background about sa talong. So, ang talong po ay isang self-pollinating na halaman. Ibig pong sabihin yung bulaklak niya ay mayroong parehong taga-produce ng pollen at taga-receive ng pollen. Meaning to say, kahit unang nag-iisang bulaklak pa lang po yan, ay magiging bunga siya kung di siya mabubulok or malalaglag. Sa hangin pa lang po or if may insekto, pwede nang mag-shift yung pollen mula dun sa kanyang anthers papunta po dun sa kanyang pistils. Ngayon, i-discuss naman po natin yung mga reason bakit nalalaglag lamang ang mga bulaklak ng ating mga halamang talong. Unang-una po ay kung yung talong ay stress. Kung stress po yung ating talong, yung kanyang mga blossom ay magdadry lamang at eventually po ay malalaglag. At ang isa sa mga pinaka-common na reason para sa stress ng halaman ay ang kakulangan po sa tubig. Ang pangalawang reason naman po ay ang kakulangan sa pollination. So, when pollinated po usually yung mga halaman nating talong, meaning to say, di siya nagre-rely sa mga insekto para ma-pollinate siya. Nagkakaroon din po ng pollination problem kapag yung panahon ay sobrang maulan, sobrang humid, or sobrang init. Kapag sobrang humid po yung panahon, yung pollen po ay nagiging sobrang sticky or malagkit. Kaya hindi po siya nahuhulog mula dito sa kanyang anthers papunta po dito sa kanyang stigma. So, yun po yung nagiging problem. Tapos, kapag sobrang init naman, yung mismong pollen po ng bulaklak ay nagiging inactive. Kasi yung halaman, nagkakasignal siya na hindi niya na kayang isupport yung stress kapag nagka-additional po siyang bunga dahil nga po sa init ng panahon. Kaya ina-abort po ng halaman yung flower. So, sa kadahilanang ito, yun nga po, nalalaglag lamang yung flower ng ating halamang talong. So, kung suspetsyo nyo po na yun nga po yung problema, pwede nyo pong gawin tong ginagawa ko ngayon. So, kuha lang po kayo ng brush. Tapos po ay ayan, idampin nyo lang doon sa anthers or doon sa pollen papunta po sa dulo ng stigma ng halaman. Or ayan, i-shake-shake nyo lang din. So kung hindi nyo gustong gawin yan, pwede na lang pong i-shake yung halaman para pumalaglag yung pollen from the anthers papunta doon sa stigma. At ang pinakauling reason po ay over or under fertilization. Importante po na kailangan nating i-adjust kung ano yung kailangan na nutrient ng ating halaman. So, let's say, dun sa early stages na kailangan niyang mag-produce ng dahon, kailangan po na mas madami yung nitrogen doon sa mga pinifeed nating organic fertilizer. So, kapag nakita nyo na may naglalabasan na po mga bulaklak, then i-adjust na po natin yung fertilizer na nilalagay natin dito sa ating mga halaman. Dagdagan po natin yung phosphorus na pwede nating i-feed dito sa ating mga halamang talong. Yung phosphorus po ay essential siyang nutrient para sa pag-produce ng flowers and fruits ng ating mga halamang talong. So, kung hindi pa po natin in-adjust yung fertilizer na nilalagay natin and mas marami pa po yung nitrogen, then baka mas dumami lang pong dumami yung mga dahon ng ating mga halaman at baka hindi po sila mag-produce ng maraming bunga. So, ayan, thank you for watching guys and I hope may natutunan po kayo sa video na to. Kung sa tingin nyo po ay useful, pwede nyo rin po siyang i-share sa ating mga kasamahang mga gardeners. And yun nga po, lagi kong sinasabi, i-advocate po natin yung pagtatanim organically or naturally. And yun po, happy gardening and thank you for watching. Bye!